Hi guys, kung iniisip niyo na sa Pilipinas lang binabaha, dito din po sa South Korea binabaha. So ngayong araw ay maaga kaming bumiyahe papunta sa bayan ng Sanchonggun, Gyeongsangnam-do para sa isang volunteer activities kasama ang mga workers from different multicultural families dito sa Gyeongsangnam-do. At ang aming misyon, tumulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng baha sa paglilinis ng kanilang mga greenhouses, sa pagtatayo at pagbubuhat-buhat. Yung napuntahan namin na greenhouses ay hindi lang po isa, marami po, isang hilera po siya, nasa 20 houses po yata yun. Tapos, naging problema dyan sa sobrang lakas ng ulan, malapit po sa ilog, umapaw po yung ilog. So, tapos sobrang lakas ng ulan, nasira yung mga houses nila, nabutas, nalipad ng hangin, hanggang sa yun nga natanggalan ng mga bubong na naging sanhi ng pagkasira ng mga crops strawberry. Tapos gumuho po yung mga taniman nila at yung mga lupa na nanggaling dun sa taniman, nabuhos po lahat dyan sa ilalim. So, yun nga, hindi siya matataniman kung hindi malilinis. So, ang gagawin po namin ay kaykayin, tanggalin po, bakbakin sa lupa yung mga banlik. At ang hirap po niyang linisin dahil tumigas na. Dahil nga matigas na ganyan, winawalis namin, pinapala. Maalikabok, grabe, maalikabok na, ang init na. Parang feeling ko, parang bumisita ako sa impyerno. Tapos, kumakain kami ng alikabok. Ang sakit sa ilong, wala akong ginawa kundi bumahin ng bumahin. Ang sakit sa likod, sa braso, kasi nga hindi kami sanay sa ganyang trabaho. Ngayon ko lang na-realize guys na grabe pala yung pagod o hirap na dinaranas ng mga kababayan na natin na ang trabaho ay sa farm. Yung mga seasonal job workers, grabe ang hirap pala. Ako, isang araw ko lang naranasan yan, pero ang masasabi ko, ayoko nang umulit. Ang hirap pala. Hindi ko pinangarap na magtrabaho sa farm. Although hindi ko minamaliit yung trabaho ng farm, pero hindi ko pala kayang magtrabaho sa farm. Grabe. Alam niyo yan, sobrang init. Naging problema sa amin talaga yung init. Ang sakit sa balat, sayang ang gluta, guys. Tapos mabigat iyang mga lupa. Imaginein mo yun, nagbubuhat kami ng sako-sako na lupa. Hindi ko pinakita dyan. Pero ganun po talaga yung ginawa namin. Sa isang house po, 3 lang po kami na magkakasama na naglilinis. Paalis-alis pa yung iba kasi hindi nila kaya yung init. Pero since Pilipina ako, sanay sa init. So, ayan nga. Halos ako lang laging naiiwan dyan kasi kailangan naming tapusin. So, yun po, sobrang init. Alam niyo ba yung may-ari ng farm na yan ay 2 matanda. Imagine yung pagod nila dun, grabe. Sobrang init, ang hirap. Yun lang. Wala akong ibang masabi kundi ang hirap. Alam niyo ba, sakit sa likod, ang sakit sa braso, ang sakit sa kamay. Alam niyo yung pawis ko, halos pumapasok na siya talaga sa mata ko, sa ilong ko, sa bibig ko. Tapos di ka makapagpunas ng pawis dahil nga madubinin yung kamay. So ayan, inom-inom and then pahinga din naman syempre. Every 1 hour, meron po kaming 20 minutes na pahinga. So, yan. Maganda pa rin naman. Thank you sa filter. Tingnan nyo naman yung attire ko, guys. Sa loob yan ng house. Dun sa may bubong na nilagyan nila ng bubong, nakabota kami dun. Tapos, syempre, after nung trabaho, kumain kami. Naengmyeon. Kung kayo ay mapadpad dun sa Jinju, ang sarap. Sa Jinju, naengmyeon po ang tawag dyan. Syempre, konting beer. Masarap po, pinipilahan po yung restaurant na yan sa Sanchonggu, nasa bayan po. Ang pangalan nung restaurant ay Jinju Naengmyeon. Sulit na sulit. And kapag dito, ganyang summer, isa po talaga sa kinakain ng mga Koreans ay yung cold noodles or yung naengmyeon. Ang in-order ko ay yung bibim naengmyeon. Masarap siya, maanghang, malamig, basta masarap, matamis-tamis. And yun lang. Masaya po sa pakiramdam na nakatulong talaga kahit